Gwen's point of view. Ikaw babae, tinatanggap mo ba siya bilang iyong kabiyak at makakatuwang sa buhay? Tanong sa akin ng pare. Opo, father. Nakangiting sagot ko. Walang pagdadalawang isip sa akin at wala man lang akong kahit na anong pagsisisi. Masaya ako sa desisyon kong mapangasawa si Jacob. Tinanggap niya ako ng buo at walang pag-aalinlangan. At ikaw naman lalaki, tinatanggap mo ba siya bilang iyong kabiyak at makakatuwang habang buhay? Tanong ng pari kay Jacob. Nakangiting lumingon naman ako kay Jacob. Hindi po. Sagot ni Jacob. Dahilan para mawala ngiti sa aking mukha. Jacob, mahinang sambit ko. Ano bang sinasabi mo? Prank ba to? Gwen, hindi kita kayang makasama at pakasalan. Sabi ni Jacob. Hindi ikaw ang gusto kong pakasalan. Ramdam kong pangingilid ng aking luha. Inaasahan kong sasabihin niyang biro ang lahat pero mukhang seryoso talaga siya. Seryoso siyang hindi ako pakasalan. Gwen, tiniis ko naman pero nakakasura ka. Tila nandidiring sabi nito. Hindi ka na virgin at may anak ka pa. Ayokong mag-alaga ng batang hindi ko naman anak. Mas lalong bumigat ang dibdib ko dahil sa kanyang sinabi. Agad na dumako ang tingin ko sa 6 na taong gulang na anak kong babae na parang mananapak na. Naglakad si Jacob pababa ng altar. At pakiramdam ko ay mas lalo akong nadurog nang lapitan niya ang best friend ko at hawakan ng kamay nito. Kung may pakakasalan man ako, si Laura yun, sabi ni Jacob. Kay Laura lang ako masaya. Ikaw kasi masyado kang maarte. Conservative ko at ayaw magpagalaw pero hindi naman na virgin. Nagbulungan ang mga tao sa paligid. Hiyang-hiya naman ako at alam kong anumang oras ay babagsak na ang mga luha ko. Pinipigilan ko lamang to dahil ayokong mas mapahiya. Hindi ko akalain na ganito ang ugali ni Jacob. So sa 5 years na pagsasama namin, ganito pala talaga ang tingin niya sa akin. Hindi naman niya ako masisisi kung hindi ako nagpagalaw dahil natatakot na ako. Natatakot ako na baka iwanan niya ako pagkatapos may mangyari sa amin. You can't satisfy me on bed. Pero si Laura palagi niya akong pinaliligaya. Nakangiting sabi ni Jacob. Lahat ng gusto ko ginagawa ni Laura. Di kagaya mo. Maarte na pero may anak naman. Manloloko kayong dalawa. Gigil kong sabi. Tinaliman ko naman ang tingin ko kay Laura. Kaya pala pinalalayo mo ko kay Jacob at sinasabi mong manloloko siya. Inaaswang mo na pala siya. It's not my fault, Gwen. Si Jacob ang lumapit sa akin. Sagot ni Laura. Ang kakapal ng mga mukha. Talagang sa loob ng simbahan nila ibinulgar ang kababuyan nila. Akala ko babawal ang dyablo sa simbahan. Bakit may nakapasok na 2? Gwen, huwag mong sisihin ang anak ko. Kasalanan mo yan dahil maaga kang lumande. Sabi ng mama ni Jacob. 3 dyablo na palang nakapasok sa loob ng simbahan. Ay, sorry ho ah. Sorry ho kung niloko ko ng malibog niyong anak. Sarkastikong sabi ko. Sorry ho kung masyadong malandi ang anak niyo. Binalingan ko si Jacob. Alam mo, mas magandang sinabi mo na agad, Jacob eh. Sana hindi mo na pinaabot pa sa kasal natin. Well, wala ka naman palang ginastos dito. Ako nga palang gumastos dahil utu-utu ako. Nagawa ko pang isang lang bahay ng parents ko para lang matuloy ang kasal namin. Napalapit na rin ang anak ko sa kanya kaya pumayag ako sa kasal. Hindi ko alam na kabobohan palang ginawa ko. Magsasalita sana si Jacob pero hindi natuloy. May lumipad kasing 2 maliit na sandals sa gawin nila. Sapul sa mukhang 2 malandi. Bawal sa simbahan ng mga devil kaya lumabas na kayo. Galit na sabi ni Luven sa kanila. Mga selbahe kayo, ang papangit nyo naman ah. Nakita kong pagkapi ko ni Jacob. Naglakad to palapit sa anak ko kaya't mabilis akong humarang. Ano? Sasaktan mo yung anak ko? Subukan mo lang dahil sisiguraduhin kong ibabaong kita rito. Banta ko sa kanya. Nyetang to, akala ko sa teleserye lang nangyayari yung mga ganito ah.
Tapos nararanasan ko na ngayon. Siguro dati akong masamang tao. Tapos na-reincarnate ako para maparusahan. Nawala ang atensyon ko kay Jacob nang may humawak sa kamay ko. Nang lingunin ko ito, tumambad sa akin ang isang gwapong matangkad na moreno. Seryoso ang mukha at may kung anong emosyon sa mga mata. "What are you doing, Hayden?" Kunot noong tanong ni Jacob. Kung hindi ako nagkakamali, pinsan to ni Jacob. Pinsan niya na hindi niya ka-close. Hindi pinansin nitong si Hayden si Jacob. Ang tingin nito ay nasa akin lamang. "Let's get married." Seryosong sabi nito. Nagulat ako dahil sa sinabi niya. Malataleserya na talaga itong buhay ko? Ha? Tanging nasambit ko. "Are you crazy, Hayden? You can't marry her." Inis na sabi ni Jacob. "Why not? Ayaw mo naman siyang pakasalan, hindi ba? O edi pwede kaming magpakasal." Kaswal na sabi ni Hayden. Napalunok naman ako nang wala sa oras. Ang lakas din ng kabog ng dibdib ko. At parang may kumikiliti sa tiyan ko. "Opo, pwede niyo pong pakasalan si mama ko." Sabat ni Luven at nag-thumbs up pa. Napatingin naman ako sa anak ko. Bigla kong nakitang mukha ni Hayden sa kanya. Kaya't muli akong napatingin kay Hayden. Magkahawig sila ni Lua. Sige, mahinang sambit ko. Magpakasal tayo." Isang tipid ng ngiti ang ibinigay nito sa akin bago ko hilahin patungong altar. Narinig ko naman ang bulungan ng mga tao at ang inis sa boses ni Jacob. Lintik na Jacob na yan. Kung kaya niya akong ipagpalit, kaya ko rin siyang ipagpalit. Hindi na uso yung palalampasin na lang na magpatawad. Dapat marunong tayong gumante ngayon na mismo. "Father, let's continue the wedding." Sabi ni Hayden sa pari na mukhang shock sa mga nangyayari. Kahit si Father nag-overthink kung shooting ba itong buhay ko eh. Tumango naman si Father bago ipagpatuloy ang napornadang kasal. Pasimple naman akong napatingin sa gawin nila Jacob. Kuyom na kuyom ang kamao ng cheater at inis na inis ang muka. "I now pronounce you husband and wife. You may now kiss your bride." Maya-maya ay sabi ng pare. Iniharap ako ni Hayden sa kanya at inangat ang aking belo. Bago nito pagtagpuin ang labi namin. Para bang may kuryenteng dumaan sa katawan ko habang magkatagpo ang labi namin. "We're married." Nakangiting sabi ni Hayden bago ko alalayan pababa. Shock naman ako sa mga nangyayari kaya't hindi ko magawang magsalita. Pakiramdam ko talaga nasa shooting ako eh. O kaya nananaginip. "Before we leave." Lumapit si Hayden kay Jacob. Kinuha niya ang kaliwang kamay ng lalaki at kinuha ang wedding ring sa daliri nito. "Akin na to. Dahil kami naman ang ikinasal, di ba?" Isinuot ni Hayden ang singsing sa kanya at sakto yon. Medyo maluwag kasi kay Jacob yun kanina. Nilapitan ni Hayden ang anak ko at binuhat. Bago niya hinawakan ng kamay ko at hilahin akong palabas. Nang makasakay kami sa isang gray na kotse, doon na nag-sink in sa utak ko ang mga nangyayari. Bigla ay sunod-sunod na tumulo ang aking mga luha. "Ang tanga-tanga ko." Umiiyak kong sabi. Kaya pala madalas magkasama si Jacob at Laura. Kaya pala sobrang close sila kasi may something na. Nyetang Jacob yan. Pinaabot pa talaga ng 5 years. Ayaw niya naman pala sa babaeng may anak. At talagang sa araw pa ng kasal namin niya ako pinahiya. "Mama, wag ka na pong umiyak," sabi ni Luna nasa backseat. "Wag mo na pong iyakan yung pangit na yun. Bahala ka. Wala kang taste kapag iniyakan mo pa yun." Pinunasan ko naman ang luha ko bago ko lingunin ang anak ko. Alam kong nasasaktan din siya kasi pinaramdam ni Jacob na importante siya. "Anak, sorry ah. Sorry kung masyadong naging kampante si mama. Sorry kung nasaktan ka rin." Sabi ko. "Sorry kung hindi ko nahalata. I'm sorry, anak." "Okay lang naman po ako, mama." Nakangiting sabi niya. "Kakalimutan ko na lang po siya. Ang mahalaga,
Gwapo po itong asawa mo po. Napalingon naman ako kay Hayden. Tahimik lamang ito. Hindi ko alam kung ano bang trip mo pero salamat sa pagsalba sa akin sa kahihiyan ha. Sabi ko sa kanya. Kinuha nitong panyo na nakalagay sa bulsa ng suit niya at inabot sa akin. Kinuha ko naman yun at siningahan. Mabait ka naman, di ba? Tanong ko sa kanya. Hindi mo naman siguro kaugali yung pinsan mong yun, di ba? I'm not a cheater. Sagot nito. We, sabi po nila masamang tao ang mga kalbo. Sabi ni Lou. Napatingin ako sa ulo ni Hayden. Hindi naman siya literal na kalbo. Semi-kalbo lang. Ganun. No worries. I'm not a bad person. Nakangiting sabi ni Hayden. Ilang sandali lamang ay pumasok ang kotse sa isang malaking gate. Tumambad sa amin ni Lou ang malawak na garden at malaking bahay. Yayamanin pala siya. This is my house. Sabi ni Hayden. I mean, this is our house. Tara, pasok tayo sa loob. Bumaba si Hayden kaya't bumaba na rin ako. Kukuhanin ko sana si Lou sa backseat pero naunahan ako ni Hayden. Sir, may sumalubong sa amin na isang babae na sa tingin ko ay maid. Pakikuha mo na siya at pakainin mo sa loob ha. Iniabot ni Hayden si Lou sa babae. Pumasok naman agad ang mga ito sa loob. Naiwan kami ni Hayden sa loob. Tahimik lamang ako habang pinupunasan ang mukha ko. Sure akong kalat-kalat ng makeup ko eh. Salamat pala sa kanina. Mahinang sabi ko. Hindi ko pa rin alam kung anong trip mo pero sobrang thank you pa rin. It's okay. Huwag mo nang isipin si Jacob. Sabi nito. Mula pagkabata, sira ulo na talaga yun. Hindi lang ako nakatiis kanina sa ginagawa niya kaya't nakialam na ako. Pero matatali ka na sa akin. Hindi ka na pwedeng magpakasal. Unless patay na ako. Wala namang kasing diborsyo sa Pilipinas, di ba? Mahinang sabi ko. Okay lang. Wala naman akong balak magpakasal. Nakangiting sabi niya. Pumasok na tayo sa loob at magpalit. Teka. Nahihiyang tumingin ako sa kanya. Hindi naman tayo mag-honeymoon, di ba? Hindi. Sagot niya. Ay, bakit hindi? Charot lang. Bigla nitong hinapit ang bewang ko kaya't nanlaki na lamang ang mga mata ko. Unless gusto mo. Nakangising sabi niya. Ikaw ang magdidesisyon ng bagay na yan. I won't force you, Gwen. Parang may kumiliti sa akin nang banggitin niya ang pangalan ko. Sobrang lakas din ng kabog ng dibdib ko. Lumayo ako sa kanya kaya't napatawa siya. Pumasok na nga lang tayo at baka iba pang mapasukan mo. Natawa naman to ulit. Shocks, ang gwapo ng tawa. Parang may nagva-vibrate kay Petchay. Ay, tumigil ka nga, Gwen. Huwag mong idaan sa landi ang pagiging broken mo. So far ay naging maayos naman kami ni Lou sa poder ni Hayden. Kahit ilang araw pa lang, masasabi kong mabait si Hayden. Ang bilis ding maging komportable ni Lou sa kanya. Kay Jacob kasi, isang buwan bago maging komportable si Lou. Tito Hayden, wala kang girlfriend po? Usisa ni Lou kay Hayden. Naghahanda si Lou sa pagpasok at tinutulungan naman siya ni Hayden. Ewan ko ba, gusto ko silang titigan palagi. Mukha kasi silang mag-ama. What if si Hayden palang ama ni Lou? Hindi ko kasi kilalang ama ni Lou, pero medyo natatandaan ko pang mukha. Rebelding anak kasi ako noon eh. Patapos na ako ng college pero nabuntis ako. Naging rebelde ako kasi dahil sa pressure sa pag-aaral. Dahil sa nangyari, na-appreciate ako nila mama. Pero kung kailan naman naging kaayos ko na sila papa, parehas naman silang nawala. May kuya ko. Nasa ibang bansa na kaya't hindi ko na nakakasama. Wala akong girlfriend. Sagot ni Hayden bago tumingin sa gawi ko. Pero may asawa ko. Parang tanga to. Tito Hayden, kapag gagawa na kayo ng kapatid ko ni Mama, dapat love nyo pa rin ako ha. Sabi ni Lou.
Nabulunan naman ako sa iniinom kong kape dahil sa sinabi ni Lou. Kahit kailan talaga walang prenong bibig ng batang ito. Wala pa naman kaming plano ng mama mo. Sagot ni Hayden sa anak ko. Mukhang hindi pa rin ready ang mama mo, nagapangin ako. Ha? Bakit ka naman po gagapangin ni mama? Ipis po ba siya? Inosenteng tanong ni Lou. Umiling lang si Hayden bago bitbitin ang bag ni Lou. Let's go na, Lou. Baka kasi malate ka pa sa school. Sabi ni Hayden sa anak ko. Kiss ka na kay mama mo. Humalik naman si Lou sa akin bago na unang lumabas. Nakatingin naman sa akin si Hayden kaya tinaasan ko siya ng isang kilay. Pwede bang humalik ang asawa? Nakangising tanong niya. Nag-init naman ang pisngi ko. Hindi ko alam pero iba talaga ang hatak ni Hayden sa akin. May kakaibang pakiramdam ako tuwing malapit siya. Para bang nagkakilala na kami noon. Mahuhuli na sa klase ang anak ko. Umalis na kayo. Sabi ko lang, iingat kayo ah. Natawa lamang si Hayden bago tumalikod. Nakahinga naman ako ng maluwag pero agad ring nagwala ulit ang aking dibdib. Nang biglang pumihit ulit paharap sa akin si Hayden at patakan ng halik ang labi ko. Baka gabihin na ako ng uwi dahil sa trabaho ah. Malambing niyang sabi. Ayos lang bang ikaw ang sumundo sa anak natin? Wala sa sariling napatango naman ako. Napangiti naman siya bago kurutin ang pisngi ko at maglakad palabas. Napasapo ako sa dibdib ko nang mawala siya sa paningin ko at nanghihinang napaupo. Kainis! Ano bang nangyayari sa akin? Hayden's point of view. Ang paalam ko sa trabaho maglilive ako dahil kasal ng pinsan ko. Pero in the end, naging kasal ko bigla ang kasal ng pinsan ko. May kung ano kasing nag-udyok sa akin na pakasalan si Gwen. Kaya yun, may instant asawa na ako. Uy Captain, viral ka. Nakangising sabi ni Albert. Naging hero of the marriage ka? Ang paalam, a-attend siya ng kasal pero siya pala yung ikakasal. Naiiling na sabi ni Sky. Isa akong piloto at kalalapag lang ng eroplano ko ngayon. Halos 3 araw akong hindi umuwi dahil sa flight ko. Mauna na ako. Paalam ko sa kanila. Yun oh, dati tamad siyang umuwi pero ngayon sobrang excited na dahil may inuuwian na. Pang-aasar pang muli ni Albert. Kailangan umuwi dahil may mag-ina na ako. Sagot ko dahilan para magsimula ulit sila ng kantsawan. Mag-ina mo? Hindi mo naman anak yung bata. Sabat ni Roxy. She's my ex. Also my co-worker. And, is there something wrong with that? Tinaasan ko siya ng isang kilay. Anak ko si Lou. Nanggaling man siya sa akin o hindi. Tinanguan ko sila Albert bago hawakan ng maleta ko at umalis doon. Dumiretso agad ako sa sasakyan ko na agad kong pinaandar pa uwi. Pero bago ako tuluyang umuwi, dumaan na muna ako sa bilihan ng donuts dahil paborito yun ni Lou. Tito Hayden! Napangiti ako nang salubungin agad ako ni Lou pagkababa ko ng sasakyan. Tumatakbo itong palapit sa akin at agad ko naman siyang binuhat. Sobrang gaan ang loob ko kay Lou at nakikita ko rin na magkahawig kami. Medyo pamilyar nga rin sa akin si Gwen eh. Na-miss po kita. Nakangiting sabi ni Lou. Na-miss din kita. Tugon ko. Natagalan si Tito dahil malayo pang binyahe ng airplane niya. Naglakad na akong papasok ng bahay habang buhat si Lou. Nadatnan ko naman si Gwen na nakaupo sa salas. Hindi ko maiwasang matawa dahil may mga drawing ito sa mukha. What's wrong with your face? Tanong ko. Sumimangot naman to. Yang si Lou. Ginawa ba namang papel yung mukha ko? Ang malupit pa. Permanent marker ang ginamit kaya ang hirap tanggalin. Napatawa naman ako kaya't lalo siyang napasimangot. Tawa pa. Mabilaukan ka sana. Inis na sabi nito. Nagdilang anghel naman siya dahil nabulunan ako sa sarili kong laway. Nag-uwi ako ng donuts para sa inyo. Sabi ko bago ibaba si Lou at yung donut. Kainin nyo na yan, magbibihis lang ako. Tinanggal kong uniform at t-shirt ko. Pansin ko namang nakatingin si Gwen sa abs ko kaya't lalo ko pa yung finlex. Ayaw mo ng donut? Mukhang mas favorite mong pandesal eh. Makahulog ang sabi ko. Mukhang nasobrahan ka sa hangin ng himpapawid.
Pagsusungit nito sa akin, natawa lamang ako bago dumiretso sa kwarto ko. Nagpalit ako ng damit bago bumaba. "Oh, kamusta naman ang flight mo?" tanong ni Gwen. "Oh, wag kang assuming ha. Tinatanong ko lang dahil concerned ako sa eroplano." I didn't say anything. Painosenteng sabi ko. "Tito Hayden, alam mo po, nakita ko yung picture ni Mama dati. Nakasuot po siya nung pang-eroplano din." Sabi ni Lou. "Nagpiloto ka rin ba?" tanong ko kay Gwen. "Mukha ba akong marunong mag-drive ng eroplano?" Sarkastikong tanong niya. "Stewardess kasi yung sinasabi ni Lou." "Mukha ka kasing lalaki." Pang-asar ko sa kanya kaya't sinamaan niya ako ng tingin. "Biro lang. So, anong nangyari? Ba't umalis ka na?" "Wala, nalilito kasi ako." Malungkot niyang sagot. "Nalilito ako kung yung eroplano bang sasakyan ko o yung piloto." Bahagya naman akong napatawa dahil sa sinabi niya. "Biro lang." Umalis ako kasi ang daming naninira sa akin. Sinubukan kong lumipat pero hirap akong makahanap dahil may anak ako. At saka wala rin akong mapag-iwanan kay Lou eh. Ayoko namang mapabayaan yung anak ko. Sagot niya. Pero bala kong i-pursue ang dreams ko kapag medyo malaki na si Lou at makakahanap na ako ng responsableng mapag-iiwanan sa kanya. Sana same airlines tayo, no? Tapos ako yung captain. Para hindi ka na malitot, masakyan mo na agad yung piloto. Nakangiting sabi ko. Ayan, kapag puro kalokohan nawawala ang pagiging seryoso mo. Pinasaka niya ng donut ang bibig ko. Ewan ko sa'yo, Mr. Carter. Mrs. Carter, sa'yo ko lang naman to na ilalabas. Itong noticide ko. Tugon ko. Magpapasalamat pa ba ako kung ganon? Tinaasan niya ako ng isang kilay. No, ako ngang magpapasalamat dahil tumatalab sa iyong karisma ko. Nakangising sabi ko. Karisma ko na madalas tilian ng mga babae. Wow ha, siguro tuwang-tuwa ka sa mga nagagandahang flight attendant ano? Nakangising tanong nito. Siguro busog na busog yung mga mata mo sa tuwing may flight ka. Magagandang babae ba naman ang makikita mo eh? Hindi nabubusog ang mga mata ko kapag may flight ako. Nalulumbay pa nga ako eh. Nakangusong sabi ko. Nalulumbay ako dahil kahit sinong babae ang humarap sa akin, mukha pa rin ang asawa ko hinahanap-hanap ng mga mata ko. Nakita ko kung papaanong mamula ang mga pisngi ni Gwen. Hindi ko magagawang maghanap ng babae doon kasi alam kong may magandang asawa akong uuwian. Dagdag ko pa. Boom! Kilig naman si Maring Gwen! Sabi ni Lou bago mapatawa. Sinamaan naman ang tingin ni Gwen ng anak. Tumatawang lumapit lang sa akin si Lou. Kumindat naman ako kay Gwen kaya't umirap to at tumalikod. 1 point for me. Gwen's point of view. Hindi ko maiwasang mapangiwi habang nakatingin kay Lisa na binubugbog yung unan sa tabi niya. She's one of my friend too. Nasa ibang bansa siya kaya't hindi siya nakapunta sa kasal ko. Kasal kong nagkagulo-gulo. Sinabi ko na sa'yo eh, may tinatagong kuluyang Laura na yan. Inis na sabi ni Lisa. Kung hindi ko pa napanood yung video nyo, hindi ko pa malalaman ah. Tinarantado ka. Lisa, kumalma ka na nga. Tapos na yung nangyari. Mahinahong sabi ko. Kinakarma na yung mga yun. E papanong kakarmahin yung mga yun? Kaibigan nila yung karma no? Nakasimangot na saad nito. Hayaan mo na yung mga pangit na yun. Ang mahalaga ngayon ay nasa kamay na kami ng isang mabuting lalaki. Nakangiting sabi ko. Hindi ko hahayaan yung mga yun. Dapat sa mga yun sinasakal at kinukulam. Brutal talagang mag-isip ang babaeng to. At saka si Laura ang bad influence kaya ka nagrebelde noon, di ba? Tama naman. Si Laura ang dahilan kaya rin ako nagrebelde. Siya ang nagsama sa aking mag-inom-inom. Anyways, nasan yung masarap mong asawa, Pag-iiba nito ng usapan. Sinundo si Lou. Sagot ko. Sobrang close na kasi yung dalawa kaya't hindi na mapaghiwalay. Pero huwag masyadong magtitiwala ah. Abay baka kagaya rin niya ni Jacob ang lalaking yan. Napahinto si Lisa sa pagsasalita at napatulala. Nagtaka naman ako kaya't lumingon sa likuran ko. Napangiti ako nang makita si Hayden at Lou. Nagtaka ako kasi parang kagagaling lang ni Lou sa iyak.
Lu, umiyak ka ba? Sa lubong ang kilay na tanong ko. Te, yan ba yung asawa mo? Tatay ni Lu yan eh. Bulong sa akin ni Lisa. Hindi ko nagawang pansinin si Lisa dahil focus lamang ako kay Lu. Hayden, bakit umiyak si Lu? Tanong ko. I don't know. Sagot niya. Ayaw niyang sabihin sa akin eh. Lu, seryosong sabi ko. Mama, nagpunta si Ninang Laura sa school. Mahinang sabi ni Lu. Sabi po niya, hindi mo raw po ako mahal. Tapos kinurot niya pa po ako. Nag-init naman ang ulo ko dahil sa kanyang sinabi. Lintik na babaeng yun, hindi pa manahimik. Hayden, perma kung susi ng kotse mo. Naglahad ako ng kamay. Gaga, di ka marunong mag-drive, diba? Sabi ni Lisa. O nga pala. Hayden, pwede mo ba akong ipag-drive? May sasampalin lang ako ah. Ngumiti ako ng matamis pero sinigurado kong mararamdaman nila ang gigil ko. Okay. Lumabas kami ng bahay at dumiretso sa kotse niya. Mabilis namang nag-drive si Hayden patungo sa bahay ni Jacob. Sigurado kasi akong nandun yung higad na yon. At hindi nga ako nagkamali. Nang makarating kami ron, natanaw ko agad siya sa loob ng bakuran nila Jacob. Ang landi-landi ng babaita habang nakikipaglampungan sa cheater. Hoy Laura! Lumabas ka riyan! Malakas kang sigaw kaya't napalingon sila sa amin. Talagang anak ko pang kinanti mo ah! Lumabas ka diyang babae ka! What's that your problem? Tanong nito. Huwag kang mag-English, bobo ka naman sa grammar eh. Singhal ko sa kanya. Naging kabit ka lang ang tapang mo ng mag-Ingles. Ano bang problema mo? Tanong ni Jacob. Gwen, kung naghahabol ka sa akin, pwede naman kita maging babae. Payag naman si Lore. Sa isang iglap, napasubsob siya sa gate. Hinaklit kasi siya ni Hayden. Boom! Sabog ang uso at tanggal ang isang ngipin. Huwag mong bastusin ang asawa ko ha. Malamig na sabi ni Hayden. Nag-igting ang panga nito. Ang gwapong magalit. Willing luhuran tumamaya. Bitawan mo nga si Jacob. Hinila ni Laura si Jacob mula sa pagkakahawak ni Hayden. Hindi naman niya yun mahila dahil malakas masyado si Hayden. Nang gumamit ng puwersa si Laura, biglang binitawan ni Hayden si Jacob. Ayun, nasubsob ang dalawang malandi. Next time nasaktan mo pang anak ko, tanggal sa akin yung buhok mo. Pati na yung buhok mo sa baba. Banta ko sa kanya. Bagay kayo, parehas kayong maasim. Sabi naman ni Lisa. Oh by the way, salamat sa buhok nyo ah. Pwede na to para sa pangkukulam ko. Hintayin nyo na lang mamagang pechay at batuta nyo. Di lamang kukulam naman na tumawa si Lisa kaya't napatawa naman ako. Bumalik na kami sa sasakyan at tuluyang umalis doon. Kandong-kandong ko si Lu na tahimik lang at nilalaro ang aking damit. Baby ko, wag mo nang isipin yung sinabi ng pangit na yon ha. Malambing kong sabi sa kanya. Mahal na mahal kita, okay? Mahal ka namin ni Tito Hayden. Your mommy is right, Lu. Mahal ka namin at forever baby ka namin kahit pa magkaroon ka na ng kapatid. Nakangiting sabi ni Hayden. Anong kapatid ka dyan? Walang ganon. Sabi ko sa kanya. Tama, walang mangyayaring pangalawang anak. Yun ay kung magiging matatag ang pundasyon ng aking panty. Charot lang. Bes, push na yan. Sabi ni Lisa. Ang sabi nila ducks daw yung mga piloto. Hindi ka nalugi dyan. Sagad na sagad yan hanggang sa sinapupunan mo. Tumigil ka nga. Parang nagiging Laura the second ka ni. Nakangiwing saway ko sa kanya. Yok! Don't ever compare me sa babaeng naging kabit lang. Malakas ng loob mag-English kahit mali-mali naman. Pagsusungit niya sa akin. Napatawa naman ako bago mapailing-iling na lamang. Nang makarating sa bahay, medyo nagtaka ako dahil may dalawang sasakyan na nasa garahe. Hindi naman nasabi ni Hayden na may bisita siya. Captain! Pagpasok namin sa loob ng bahay, napaligiran agad kami ng mga bumbilya. Ang daming nakasemikalbo. 4 sila, pang-5 si Hayden.
Meron ding 2 babaeng kasama. Anong ginagawa niyo rito? Tanong ni Hayden sa kanila. Gusto lang naming madalaw ang newlyweds. Sagot ni Bumbilya number 2. Si Hayden kasi ang Bumbilya number 1. Ako nga pala si Albert. Ako si Fred. Ako nga pala si Justine. Favorite best friend ni Hayden. Ako naman si Kiko. Ako naman nga pala si Jasmine. Isa-isa silang nagpakilala at nakipagkamay sa akin. Yung isang babaeng mukhang mataray lang ang hindi pa nagpapakilala. I'm Roxy. Naglahad doon ng kamay. Ex ako ni Hayden at first love niya. Madalas din kaming magkasama sa trabaho dahil naka-assign ako sa eroplano niya eh. Ano namang gustong palabasin ito? Katatapos ko lang sa isang maldita meron na ulit? Hindi rin nasabi ni Hayden na katrabaho niyang ex niya. Pero ayos lang naman, wala namang kaso sa akin yun. Ako si Gwen. Nakipagkamay ako sa kanya. Asawa ni Hayden at palagi niyang inuuwian. Nakita ko naman ang pagkapikon sa mukha niya. Nasiyahan ako syempre. Binawi ko agad ang aking kamay at baka mabali ko pang mga daliri niya. Maghahanda lang akong merienda para sa inyo. Nakangiting sabi ko bago balingan si Lisa. Lisa, pwede bang pabihisan muna si Lou? Thank you Nag-thumbs up lamang ito bago dalhin si Lou sa kwarto namin. Nagtungo naman ako sa kusina para mainit ang baked macaroni na ginawa ko kaninang madaling araw. Nagtimpla na rin ako ng juice. Hiniwalay ko yung kay Roxy dahil bala kong lagyan ng Clorox yun. Charot lang, bawal manakit ng hayop. Gwen. Pumasok si Hayden sa kusina habang naghahanda ako ng merienda nila. Sagot ko. I'm sorry for not telling you na katrabaho ko ang ex ko. Malambing niyang saad. Are you mad? Natawa naman ako. Hayden, hindi ako galit, okay? Walang kaso sa akin yun. Deadma lang din ako dyan sa ex mong maldita. Hindi ko rin inaasahan na isasama siya ni Albert eh. Sabi nito bago lumapit sa akin. Yumakap siya sa bewang ko. Don't worry, kahit magkasama naman kami sa trabaho, hindi ko naman siya pinapansin. I don't care about her anymore. Ayos lang yun, Hayden. Hindi mo naman kailangang magpaliwanag, okay? Malambing kong saad. Gusto ko lang sabihin kasi asawa kita. Hanggat maaari, iniiwasan kong magkakaroon tayong dalawa ng misunderstanding. Ayoko kasing maaapektuhan si Lou. Malambing niyang sabi. Hanggat maaari, gusto kong maayos lang tayong dalawa. Lord, grabe ka naman po. Kaya naman po pala walang natirang kabutihan kay Jacob. Ibinigay niyo po lahat kay Hayden. Lakas naman maka-husband material nitong si Hayden. Kaya naman pala akong bigyan ni Lord ng ganitong lalaki. Bakit si Jacob bang unang napunta sa akin? Baka naghihintay na yung mga kasama mo doon. Mahinang sabi ko. Ayoko na ng lambing niya. Humihina kasi yung pundasyon ng panty ko at parang gusto na nung mahubad. Okay. Humalik ito sa pisngi ko bago siya umalis sa kusina. Nang hihinang napasapo naman ako sa dibdib kong nagwawala. Iba talagang epekto sa akin ni Hayden. Nakakapanlambot at nakakapanghina ng tuhod. Pagkatapos kong mailagay sa tray mga merienda at inumin, agad ko yung dinala sa sala at inilapag sa center table. Mukhang alagang-alaga mo si Captain Nakangiting sabi ni Albert. Si Hayden nga itong maalaga sa amin ng anak ko eh. Nakangiting sabi ko. Sobrang swerte ko nga na siyang asawa ko. Ganyan din sa akin noon si Hayden eh. Nakangiting saad ni Roxy. Ang galing din niya sa kama. Maka-share lang ano? Papansin talaga? Bulong ni Jasmine. Don't mind her. Bulong sa akin ni Hayden. Nakangiting tumango naman ako bago siya halikan sa labi. Halata namang nagulat siya dahil sa ginawa ko. Titignan ko muna yung anak natin, okay? Dito muna kayo. Nakangiting sabi ko. Nakangiting tumango siya bago pisilin ang ilong ko. Lumayo ako sa kanya at binalingan si Roxy. Nag-flip hair ako sa kanya bago tuluyang umalis. 1 point for Gwen. Hayden's point of view. Ako'y nalulumbay na naman.
Dahil nasa trabaho na naman ako. Hindi ko na naman makakasamang mag-ina ko. Nakakalungkot pero kailangan kong magpatuloy sa trabaho para sa mag-ina ko. Hayden, coffee ka muna. Sabi ni Roxy bago ako abutan ng kape. Para naman matanggal yung antok mo, di ba? I don't drink coffee. Tugon ko. Sa iba mo nalang ibigay yan. Come on, this is your favorite. Pagpupumilit niya sa akin. Coffee addict ka kaya nung tayo pa. Roxy, can you please stop flirting with me? I'm married. Ipinakita ko pa sa kanyang singsing ko sa daliri. May asawa na ako kaya't tigilan mo na ako. I'm loyal with my wife and my daughter. Hayden, alam naman natin na pinakasalan mo si Gwen dahil sa awa. Alam kong ako pa rin ang mahal mo. Sabi nito. Alam kong ako pa rin ang gusto mong pakasalan. Noon yun, Roxy. Madiing sabi ko. Noon yun bago mo pa man ako lokohin at bago ka pa matulog kasamang ibang lalaki. Hayden! Please, wag mo nang dagdagan ang galit ko sa'yo. Tumayo ako at umalis sa kinauupuan ko. Kahit 1 hour pa bago ang flight namin pauwi sa Pilipinas, sumakay na ako agad sa eroplano. Nadatnan ko naman dun si Fred na pa-chill-chill lang. Ano, ginagambala ka na naman ba ng masamang espiritu? Natatawang tanong nito. Natatawang tumango naman ako. Wag mo nalang pansinin. O kaya, gusto mo bang iwanan natin? Pagbibiro nito. O sige, sabihin na lang natin na masyado siyang mabagal kaya't naiwan ng eroplano. Sa wakas, nakalapag din ang eroplano namin sa Pilipinas. Pagod ako sa biyahe at masakit ang aking katawan. Pakiramdam ko rin ay lalagnatin at sisipunin ako. Grabe kasi yung lamig dun sa Japan eh. Tito Hayden! Nawala yata ang pagod ko nang makita ko si Lou at Gwen. Medyo nagulat pa ako dahil hindi ko naman expected na makikita ko sila rito sa airport. Mabilis ko naman silang nilapitan at niyakap. Ano ginagawa niyo rito? Tanong ko. Hinatid namin si Lisa. Sagot ni Gwen. Sakto namang nakita namin si Albert at nasabi niya ngayon ang lapag ng eroplano mo. Kaya naisip naming hintayin ka na lang. Thank you. Nakangiting sabi ko bago halikan ng pisngi nilang dalawa. Tara, kumain na muna tayo sa labas. Kailangan natin ng family date dahil ilang araw din tayong hindi nagkasama-sama. Sakto po, hindi pa kami kumakain ni Mama. Nakangiting sabi ni Lou. Pero nagmerienda po kami kanina. Ngayong gabi po, hindi pa kami kumakain. Kawawa naman palang asawa at anak ko. Hayaan nyo, bubusugin ko kayong dalawa. Nakangiting sabi ko. Umalis kami sa airport at dumiretso sa kotse ko. Nag-drive ako patungo sa restaurant na malapit sa airport. Steakhouse? Mahal dito ah. Sabi ni Gwen. Mas mahal ko kayo. Banat ko bago mapatawa. Let's go na po. Ako nang bahala. Huwag kayong mag-alala. Tumango naman si Gwen. Bumaba kami ng sasakyan at pumasok sa loob ng steakhouse. Sinalubong kami ng isang waitress at dinala sa pang-family table. Nag-order na nga kami. Nag-order din ako ng chicken at pasta dahil pakiramdam ko hindi magugustuhan ni Lou ang steak. Tito Hayden, hilaw siya. Nakangiwing sabi ni Lou. Tito Hayden, ayoko po. Alam kong gusto niyang iluwa ang steak. Itinapat ko naman ang kamay ko sa bibig niya at doon pinaluwa ang steak. Inilapag ko yun sa tissue bago punasan ang bibig ni Lou. Tito Hayden, ang mahal ng tinda nila tapos hilaw naman po. Nakangusong sabi ni Lou. Mas magaling pang magluto si Mama kahit hilaw po minsan. Napatawa naman ako. Lou, ganyan talaga ang luto ng steak. Nilagyan ko siya ng chicken at pasta sa plato. Yan na lang po ang kainin mo. Tumango naman siya. Binalingan ko naman ang tingin si Gwen. Pansin ko rin na parang hindi siya komportable sa kinakain. Ayaw mo ba ng steak? Tanong ko sa kanya. Hindi ako nasasarapan. Nakangiwing sagot niya. Lasang ewan kasi. It's okay. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Malambing kong sabi. Itinabat ko ang kamay ko sa kanyang bibig. Akin na, iluwa mo na. Baka sumakit ang tiyan mo dahil hindi ka sanay.
Nakita ko ang pagdadalawang isip niya pero maya-maya lang ay iniluwa niya yun sa kamay ko. Nginitian ko naman siya at binalot yun sa tissue. Mag-chicken ka na lang din, sabi ko sa kanya. Hindi ka ba nandidire? Tanong ni Gwen. Ha? Saan naman ako mandidire? Takang tanong ko. Dahil ba dun sa pagsalo ko sa niluwa nyo? Wala namang nakakadiri dun. Asawa kita't anak ko si Lou. Kaya walang pandidiri dun. Bakit ka ba ganyan? Tanong ni Gwen. Nagtaka naman ako dahil sa kanyang sinabi. Hayden, bakit sobrang bait mo? Rumurupok tuloy yung pundasyon ng panty ko dahil sa ginagawa mo. Napatawa naman ako dahil sa sinabi niya. Pundasyon ng panty mo? Natatawang tanong ko. Mukhang na-realize ito ang kanyang sinabi dahil namula ang buong mukha niya. Anong pundasyon ng panty? Bingi ka na yata eh. Sabi niya bago nag-iwas ng tingin. Ang sabi ko malapit na yung piyesta kaya may prosesyon. Hindi na ako nagsalita para hindi na siya mailang pa. Pagkatapos namin kumain, dumiretso na agad kami sa pag-uwi. Tulog na si Lou dahil mukhang kanina pa itong pagod. Magpahinga ka na rin. Sabi ni Gwen nang maibaba ako sa kama si Lou. Oo, medyo masakit din kasi ang katawan ko eh. Sagot ko, good night. Hinalikan ko siya sa noo. Ganon na rin si Lou. Ngumiti ako sa kanya bago ako naglakad palabas ng kanyang kama. Dumiretso ako sa kama at tinanggal ang aking damit. Hindi natuloy ang pagsusuot ko ng damit dahil bumukas ang pinto ng kwarto ko at iniluwal si Gwen. Ang gwapong bumbilya. Narinig kong sambit niya. Bumbilya? Takang tanong ko. Natawa lang siya bago mapailing. Ang sabi mo kasi masakit yung katawan mo, kaya gusto sana kitang i-massage. Sambit nito. Iyon ay kung okay lang naman sa'yo. Really? Imamasahe mo talaga ako? Tanong ko. Tumango naman siya. Okay. Nakangiting sabi ko bago dumiretso sa kama. Dumapa ako doon. Ito na, simulan mo na. Sobrang sakit lang talaga ng katawan ko eh. Lumapit naman to at naupo sa bandang paanan ko. Naramdaman kong may likido siyang ipinahid sa likod ko bago niya ako simulang i-massage. Hindi ko naman maiwasang mapaungol dahil sa sarap ng kanyang ginagawa. Hoy, huwag ka nang umungol. Sita sa akin ni Gwen. Uy, ang sarap kaya ng ginagawa mo. Nakangiting sambit ko. Ang sarap kasing pakinggan eh. Nahihiyang sagot niya. Napatawa naman ako bago pumihit paharap sa kanya. Dahil walang pasabi, abs ko na ang kanyang nahawakan. Ang tigas. Pabulong niyang sambit. May iba pang mas matigas dyan. Nakangising sambit ko. Napalunok naman to bago mapatingin sa pagitan ng hita ko. Naramdaman ko ang pagkislot ng alaga ko kaya hindi ko rin maiwasang mapalunok. Hindi na nga ako nakapagpigil. Naupo ako sa kama at agad na kinabig ang batok ni Gwen. Hinalikan ko siya ng puno ng pananabik. Buong akala ko ay itutulak niya ako pero kumapit ito sa batok ko at tinugunan ang aking halik. Napadaing ito ng kagatin ko ang kanyang pang-ibabang labi at ipasok ang dila ko sa loob ng kanyang bibig. Pamilyar ang sensasyong nararamdaman ko ngayon. Pakiramdam ko, hindi ito ang unang beses na naghalikan kami ng ganito. Pakiramdam ko, nakilala ko na si Gwen noon pa man. Hayden! Daing niya nang bumaba ang aking halik sa kanyang leeg. Dinilaan at sinipsip ko yun. Paminsan-minsan ay kinakagat ko rin para maramdaman niya kung gaano akong kagigil. Gwen, kung hindi ka handa, itulak mo lang ako. Bulong ko sa kanya. I won't force you, Gwen. Hindi ito sumagot. Hinalikan niya lamang ako kaya't alam ko na agad ang sagot niya. Hinubad ko ang damit ni Gwen at agad pinaglaruan ang kanyang malulusog na dibdib. Gamit ang aking kamay at bibig. Malakas namang napaungol si Gwen kaya't mas lalo akong ginanahan. Habang abala ko sa kanyang dibdib, pinagapang ko ng isa kong kamay papasok sa kanyang pants. Napamura ako nang maramdaman ko kung gaano siyang kabasa. Basang-basa ka. Mahinang sambit ko na ikinaungol lamang niya. Nang hindi na ako makatiis ay hinila ko ng pababa ang pants at panloob niya. Hinubad ko na rin ang natitirang saplot ko bago pumosisyon sa pagitan ng hita niya.
Ducks nga ang mga piloto. Mahinang sambit niya habang nakatingin sa alaga ko. Napangisi naman ako bago isagad ang alaga ko sa kanyang loob. Napadaing naman si Gwen at napaungol. Habang umiindayog sa ibabaw niya, isang alaala ang lumitaw sa aking isipan. Alaala na halos ilang taon nang nakalipas. May nagalaw ako noong OJT days ko. At dahil sa nararamdaman ko, alam kong si Gwen ang babaeng yun. Alam kong siya ang babaeng nakasama ko rin sa mainit na gabi na yon. Ilang sandali lamang ay bumagsak na kami sa kama habang ang katas naming dalawa'y naghahalo sa kanyang loob. Thank you sa tiwala. Hinalikan ko siya sa noo. Matulog na tayo. Baka maka second round pa. Natawa naman siya at yumakap na sa akin. Napangiti naman ako bago ipikit ang aking mga mata. Kinabukasan, nakita ko si Gwen na nakaupo sa kama. Hawak niyang isang photo album. Gwen, pagtawag ko sa kanya. Ikaw ang ama ni Lou. Mahinang sambit niya. Ikaw yung nakabuntis sa akin noon. Napatingin naman ako sa litrato ko noong OJT days ko. Mukhang hindi niya ako nakilala dahil medyo chubby ako noon at medyo long hair. Ikaw pala yung babaeng umakit sa akin? Natatawang sabi ko. Nagkataon lang naman siguro ang nangyari, no? Natatawang tanong niya. Umusog akong palapit sa kanya at hinalikan siya sa labi. Gwen, tadhana itong nangyari. Nakangiting sabi ko. Kung si Jacob, kakampi ang karma, kakampi naman nating dalawang tadhana. Napailing lamang ito. Hindi ko kasi akalain na yung lalaking nakabuntis sa akin, ikaw pala. Natatawang sabi niya. Hindi kita nakilala eh. Mukha ka na kasing bumbilya. May bumbilya bang ganito kasarap, ha? Tanong ko at nag-lip bite pa. Sino bang may sabing masarap ka? Sige nga. Tanong niya bago ko taasan ng isang kilay. Ang lakas mo ang umungol kagabi. Nakangising sagot ko. Sabi mo pa, more pa, Hayden. Isagad mo pa. Tuwang-tuwa ka pang... Hinampas ako nito sa braso bago siya tumayo. Kalbo. Natawa naman ako habang nakatingin sa papalayong figura niya. Gwen's point of view. Until now, hindi pa rin ako makapaniwala na si Hayden ang ama ni Lou. Kaya pala gano'n na lang ang pakiramdam ko nung nakita ko siya. Kaya naman pala tumibok si Pechay dahil siyang unang nagwasak noon. Dahil sa mga pinararamdam ni Hayden, tuluyan nang bumigay ang pundasyon ng panty ko. Kahit engineer hindi na kayang patibayin ang pundasyon na ito eh. Lou, hindi ba't gusto mo kamong makilala ang papa mo? Tanong ko sa anak ko na gumagawa ng assignment. Opo, sagot niya. Pero okay lang naman po sa akin kahit hindi. Si Tito Hayden po kasi yung gusto kong maging papa. Ano kasi, anak? Napalingon ako kay Bumbilyang Hayden na naglalakad palapit sa amin. Si Tito Hayden mo kasi yung tunay mong papa. Kailan ko lang din nalaman. Naibagsak naman ni Lou ang hawak niyang lapis. Saglit itong natulala at ilang saglit lamang ay napasigaw siya sa tuwa. Tito Hayden, ikaw pong tunay kong papa? Lumingon ito kay Hayden. Totoo po ba yung sinabi ni Mama? Tumango naman si Hayden. Oo, Lou. Kailan ko lang din nalaman kaya pasensya na. Agad namang lumapit si Lou sa kanyang ama at kumandong dito. Alam mo po, palagi akong nagdadasal kay Lord na sana ikaw ang totoo kong papa. Nakangiting sabi ni Lou. Tinupad po ni Lord ang dasal at wish ko. Masaya po ako kasi ikaw talaga ang papa ko. Nakita ko kung papaanong lumambot ang ekspresyon ni Hayden. Sorry kung ngayon lang si Papa. I love you, anak. Niyakap ni Hayden ang anak namin. Pangakong babawi ako sa inyo ni Mama mo. Babawi ako sa inyong dalawa. Pagkatapos ng isang masakit na karanasan sa pag-ibig, pakiramdam ko nanalo rin ako sa wakas. Mahal ko na yata si Hayden. Nawala ang atensyon ko sa kanila nang dumating ang mga kaibigan ni Hayden. Nawala sa isip ko na pupunta pala sila rito at magiinom.
Hindi ko lang magets kung bakit kasama si Roxy. Nakakapikon eh. I have good news. Nakangiting sabi ni Hayden sa lahat bago tumayo buhat-buhat si Lou. Anak ko si Luven. Ako pala talaga yung papa niya. Bro, hindi na kami nagulat. Magkamukha naman talaga kayo. Sabi ni Kiko. How come she's your child? Tanong ni Roxy. Nagkakilala na kami ni Gwen 6 years ago. Sagot ni Hayden. Simpleng pagkakakilala na nauwi sa buhay ng isang bata. 6 years ago? Hayden, tayo pa nun. Sabi ni Roxy. Are you cheating on me? Wag kang asyumera. Break na kayo ni Hayden nung nagbar kami. Masungit na sabi ni Justin sa kanya. In short, hindi siya cheater. Mas napiko naman si Roxy kaya't napangisi na lamang ako. Doon na lang tayo sa veranda. Sabi ni Hayden sa mga kaibigan. Doon ko na kasi pinahanda yung iinumin eh. O sige, umakyat na kayo. Iahanda ko lang yung niluto kong sisig. Nakangiting sabi ko. Wala namang problema sa akin kung magiinom sila Hayden. Deserve din namang magsaya ng asawa ko dahil alam kong pagod rin siya sa work. Dumiretso ko sa kusina at kinuha yung sisig na niluto ko. Kinuha ko rin yung natirang kare-kare kagabi. Mas mabuti pang ipulutan nila kesa magalaw ni Lou. Allergic kasi si Lou sa peanuts. Mukhang masarap ang pulutan ah. Nakangiting sabi ni Fred. Masarap talaga yan dahil akong nagluto. Sagot ko bago ilapag ang mga iyon. Kapag may kailangan pa kayo sabihan nyo lang ako ah. Doon muna kami sa baba ni Lou. Nang lingunin ko si Lou. Nakapasok na ang ulo nito sa loob ng t-shirt ng kanyang ama. Natawa naman ako dahil mukhang ayaw nitong sumama sa akin. Let her stay here, sabi ni Hayden. Tapos na naman siya sa kanyang homework. O sige, sagot ko. Lou, wag magpasaway ha. Ngumiti ako sa kanila bago ako bumaba. Dumiretso ako sa salas at sumalampak dun sa sofa. Biglang tumunog ang cellphone ko. Mabilis ko naman yung sinagot nang makitang si Lisa ang tumatawag. Nakikipag-video call siya. Kamusta? Tanong agad nito sa akin. Pasensya na, ngayon ko lang na-open ang chat mo. So, anong balita sa pechay mo? Parang napasukan ng bakal? Kinuwento ko sa kanya kasi yung nangyari sa aming dalawa ni Hayden. Magaling na si pechay ko, no? Sagot ko. Nakayanan naman niya ang hirap. Linchak, parang gusto ko rin maghanap ng piloto ah. Sabi niya. Gusto ko rin ng ducks, Gwen. Hindi pwedeng ikaw lang mapapasukan ng ducks na talong. Napatawa naman ako. Irereto kita sa mga kaibigan ni Hayden. Mukhang single naman sila eh. Hintayin mo kung makauwi. Pipili talaga ako sa mga yan. Natatawang sabi niya. Napatawa na lamang din ako. Anyways, kamusta naman yung relasyon ng mag-ama? Hindi ba nahirapan si Lou na mag-adjust? Tanong nito. Nasabi ko na rin sa kanya na mag-ama talaga si Hayden at Lou. Naku, tuwang-tuwa pa si Lou. Natatawang sagot ko. Matagal na palang hinihiling ni Lou na si Hayden sana ang totoo niyang papa. Ayun, nagkatotoo nga. Grabe naman yung tadhana ano. My favoritism. Nakangusong sabi ni Lisa. Hintayin mo talaga yung love life ko, iinggitin kita. Waiting na ako. Nakangising sabi ko. Saglit pa kaming nag-usap ni Lisa bago niya ibaba ang tawag. Ibinaba ko naman ang cellphone ko bago ligpitin ang mga gamit ni Lou. Mama, nangangati po ako. Napalingon ako kay Lisa na pababa ng hagdan. Mama, namumula na po ako. Tinignan ko naman siya. Nagkakaroon siya ng rashes at namumula na ang kanyang katawan. Kumain ka ba ng mani? Kunot noong tanong ko. Nibigyan ako ni Tita Roxy eh. Sagot niya. Napamura naman ako bago siya dalhin sa kusina. Nangalkal ako doon ng gamot sa allergy at laking pasasalamat ko dahil may nahanap ako. Pinainom ko yun kay Lou bago pahira ng ointment ang rashes niya. Hindi ka ba nahihirapang huminga? Alalang tanong ko. Okay ka na ba? Okay na po ako. Nakangiting sagot niya.
Hindi na po ako nahihirapang huminga pero makati po eh. Anak, hindi ba't sinabi kong huwag kang kakain ng peanuts? Mahinahong sabi ko sa kanya. Sinabi ko na po kay Tita Roxy. Kaso sabi po niya bad girl ako kapag hindi ako kumain ng peanuts. Nakangusong sagot niya. Binuhat ko naman si Lou bago ako umakyat sa second floor. Nagtungo ako dun sa veranda. Ano bang problema mo? Singhal ko kay Roxy. Alam mo nang allergic sa peanuts yung anak ko pero pinakain mo pa ring pilit. Natigilan naman sila't napatingin sa akin. Pinakain mo ng peanuts ang anak ko? Kunot noong tanong ni Hayden sa babae. Tumayo ito bago lumapit sa amin. Are you okay, baby? May masakit pa ba sa'yo? Okay lang po ako, Papa. Sagot ni Lou. Umalis ka na rito. Sabi ni Hayden kay Roxy. Hayden, allergic lang naman eh. Anong allergy lang? Buhay ng anak kong pinag-uusapan dito. Dumagundong ang galit na boses ni Hayden. Umalis ka na, Roxy. Bago pa magdilim ang paningin ko sa'yo. Roxy, nangako kang wala kang gagawin. Sabi ni Jasmine. Umirap naman si Roxy bago padabog na lumayo. Hindi kayo magiging masaya. Inis na sabi nito bago padabog na umalis. Baliw na babae. Dapat magsama sila ni Lore. Pasensya ka na, Gwen. Kahit kasi ayaw naman namin siyang isama, sumusunod pa rin eh. Sabi ni Jasmine. Okay lang. Tugon ko. Pasensya na rin kung nagulo ko pa kayo. Sorry din kung hindi ko napansin. Nakangusong sabi ni Hayden. Sorry Gwen. Sorry Lou. Hindi mo naman kasalanan. Sagot ko. O sige na, huwag mo nang isipin yun, okay? Hindi pa rin siya ngumingiti kaya't hinalikan ko na siya. Doon naman lumabas ang ngiti ng bugok. Para-paraan lang eh. Nagkantsawa naman ang mga kaibigan ni Hayden. Kaya't napailing na lamang ako. Ganito palang pakiramdam ng nasa tamang tao. Kahit nakakarupok ng pundasyon ng panty, nakaka-enjoy naman. Hayden's point of view. Hayden, hindi ba ako mababash dito? Tanong ni Gwen na nakahawak sa mga kamay ko. Parang gusto ko nalang umuwi eh. Don't worry, mababait ang mga tao rito. Nakangiting sagot ko. Birthday ni Daddy kaya tinawagan ako ni Mommy para umuwi. Isama ko raw ang asawa at anak ko. Kahit hindi naman nasabihin, isasama ko talaga sila Gwen. Natatakot si Gwen kasi baka mahusgahan siya. Pinsan ko pa naman si Jacob. Pero hindi malapit ang loob ng pamilya nila sa amin. Kahit magkapatid ang ina namin, hindi kami ganun ka-close. Nang makapasok sa loob ng bahay, nadatnan namin sila Mommy at Daddy na abala sa pakikipag-usap sa mga bisita. Nang makita nila kami, agad silang lumapit sa amin. Hayden! Humalik si Mommy sa pisngi ko bago balingan ng tingin si Gwen at Lou. Sila na ba yung mag-ina mo? Goodness! Kamukhang kamukha mo ang apo ko. Hello po, ako po si Gwen. Pakilala ni Gwen bago magmano sa parents ko. Nice to meet you po. Masaya rin akong makilala ka. Nakangiting sabi ni Mommy. Halika, kumain na kayo ron. Hinawakan ni Mommy ang kamay ni Gwen. Tumingin pa sa akin si Gwen pero tinanguan ko lamang siya. Pinaupo nila kami sa isang bakanting table at sinimulang asikasuhin. Lolo po kita? Tanong ni Lou kay Daddy. Tumango naman si Daddy. Happy birthday po, Lolo. Sana po tumubo na po yung buhok mo. Hindi ko maiwasang matawa dahil sa sinabi ni Lou. Wala na kasing buhok si Daddy. Lou! Saway ni Gwen kay Lou. Ngumuso naman si Lou. Abay, apo. Hindi natutubo ang buhok ni lolo mo. Natatawang sabi ni Daddy. Pero gwapo naman si lolo mo, hindi ba? Tumango naman si Lou. Opo, magkakamukha nga po tayong tatlo nila Papa eh. Mukhang kawawa rin si Gwen ah. Sabi ni Mommy. Biruin mo, 9 na buwan naming dinala yung anak, pero kamukha lang ng ama ang kalalabasan. Oo nga po eh. Sang-ayon ni Gwen.
Pero ayos lang po. Maganda naman po ang lahi. Sinabi mo pa. Napangiti naman ako. Masaya ako dahil komportable na si Gwen kay mommy. Mabuti na yun kesa yung mailang siya. Habang kumakain, nahagip ng paningin ko sila Jacob kaya't nagsalubong ang kilay ko. Mi, inimbita mo ba sila? Tanong ko habang nakatingin kila Jacob. Ayoko sana kaso kaninang umaga nandito na sila. Sagot ni mommy. Hayaan mo, sinabi ko naman na wag silang gagawa ng gulo rito. Napatango naman ako bago tumingin kay Gwen na tila wala namang pakialam sa dalawa. Wag kang mag-alala, magiging okay lang ako. Nakangiting sabi ni Gwen. Basta, wag lang nilang sisimulan. Pagkatapos kumain, umalis muna sila mami dahil may dumating na bisita. Inasikaso nila mga yon habang kami nananatiling nakaupo lamang. Papa, natatai po ako. Bulong sa akin ni Lou. Papa, samahan mo ko sa CR po. Lalabas na yung pupo ko eh. Mabilis naman akong tumayo. Gwen, sasamahan ko lang muna sa CR ang anak natin ha. Paalam ko at tumango na lamang siya. Dinala ko sa CR sa sala si Lou. Naghintay ako sa labas at hindi ko maiwasang matawa dahil naririnig ko kung gaano karami ang kanyang nilabas. Hi! Nawalang atensyon ko kay Lou nang lumitaw ang babaeng ipinalit ni Jacob kay Gwen. Si Laura. Yes? Seryosong tanong ko sa kanya. How's your life with Gwen? Tanong nito. Siguro sobrang boring no? Alam mo kasi wala talagang tumatagal sa ugali ni Gwen. She's so boring at palaging umaarting inosente pero malandi naman talaga yan. Nandito ka ba para siraan yung asawa ko? Medyo inis kong tanong. Kung oo, umalis ka na bago pa kita masaktan. Hi, Den. Lumapit ito sa akin at hinaplos ang dibdib ko. Ako na lang ipalit mo kay Gwen. Magaling ako sa kama at mas masarap. Ayoko na kasi kay Jacob eh. Ang boring niya. Hindi mo ako malalandi. Nakangising sabi ko bago siya itulak. Kung nangangati ka, ikaskas mo sa pader yan. Papa, tapos na po ako magpupo. Narinig kong sambit ni Lou. Pumasok naman ako sa CR at napangiwi ako dahil sobrang baho nun. Anak, parang isang buwan mo nung tinago yan ah. Nakangiwing sabi ko. Hinugasan ko si Lou bago hilahin palabas ng banyo. Hindi pa rin nawawalang amoy kaya't napangisi ako nang may naisip akong kalokohan. Hinila ko si Laura bago ipasok sa CR at isara yun. Binuhat ko si Lou bago mabilis na tumakbo. Tawang-tawa pa ako habang si Lou naman ay takang-taka. Papa, ayos ka lang po ba? Takang tanong ni Lou. Tumango lamang ako bago guluhin ang kanyang buhok. Jacob, bitawan mo siya! Natigil ako sa pagtawa nang makitang inaawat nila mami si Jacob na hawak ang asawa ko. Huwag kayong mangingialam, sasaksakin ko to. Tugon ni Jacob, may hawak na kutsilyo ang siraulo. Tara na Gwen, umalis na tayo at bumalik na sa dati. Siraulo! Tugon ni Gwen sa lalaki. Napakuyom naman ako ng kamao bago ibaba si Lou. Dinampot ko yung bangko at hinampas kay Jacob. Nabitawan ni Jacob ang kutsilyo at bumagsak to. Hindi pa ako nakontento at tinadyakan ko pa siya bago siya kwelyuhan. Ano bang problema mong lalaki ka ha? Galit kong tanong sa kanya. Tahimik na kami ng pamilya ko eh, kaya wag niyo na kaming guluhin. Akin si Gwen. Galit na sabi nito. Hindi ka kay Gwen, kay Laura ka. Madiing sambit ko. Pinakawalan mo na si Gwen kaya tigilan mo na siya. Akin na si Gwen. Bugok ka talaga. Malakas ko siyang sinapak. Ayun, tulog ang walang hiya. Hi Den, tama na yan. Sabi ni Gwen bago ko hawakan. Sinuri nito ang katawan ko. Okay ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Wala bang masakit sa'yo? Sinuri ko rin siya at mukhang hindi naman siya nasaktan. Gwen, ang sakit ng kamao ko. Nakangusong pagdadrama ko. Kailangan ko ng yakap sulat kispirin eh. Mahina naman ako nitong kinurot. Ikaw,
Nagawa mo pa talagang isingit yan ha. Natawa naman ako. Ikaw, hindi ka ba nasaktan? Ano pang ginawa ni Jacob sa'yo? Nakikipagbalikan ng bugok, sagot ni Gwen. As if namang babalikan ko siya no, may Hayden na ako. Swerte na ako ngayon sa lalaking minamahal ko. Kaya bakit babalik pa ako sa lalaking may saltik? What did you say? Utal kong tanong. You love me? Halatang natigilan naman siya. Mukhang hindi niya na-realize ang sinabi niyang mahal niya rin ako. Oo, mahinang sabi niya bago umiwas ng tingin. Mahal kita, Hayden. Ikaw kasi. Grabe mo iparamdam sa akin na mahal mo ako. Grabe mo kaming alagaan ni Lou. Kaya't hindi ko maiwasang mahulog sa'yo. Hayden, ikaw ang sumira sa pundasyon ng puso ko at ng panty ko. Gwen, hinapit ko ang kanyang bewang at sinapo ang kanyang kanang pisngi. I love you too, okay? Ikaw ang babaeng nagpabaliw sa akin ng gusto. Wala akong planong magsettle pero nagbago yun nang makita kita sa simbahan. Grabe mong pinatibok ang puso ko. Puso lang? Nakangising tanong niya. Gwen, mas malakas yung tibok ng kaibigan ko. Nakangising sagot ko. Natatawang hinawakan niyang kamay kong nakahawak sa kanyang pisngi. Thank you, Hayden. Mahal na mahal kita. Nakangiting sabi niya. Mahal din kita, Gwen. Tugon ko bago pagdikitin ang labi naming dalawa. Ay, kayo lang nagmamahalan po? Sabat ng isang batang maliit. Napatingin naman kami kay Lou. Nakanguso ito kaya't bahagi akong natawa bago siya buhatin. Siyempre naman, mahal ka rin po namin. Nakangiting sabi ko. Sobrang mahal na mahal ka namin dahil ikaw ang forever baby namin. Thank you po, Papa. Sobrang mahal ko rin po kayo ni Mama. Nakangiting sabi niya. Pareho naman namin siyang hinalikan sa pisngi ni Gwen na kanyang ikinahagikik. Nagpalakpakan naman ng mga tao sa paligid na animoy. Masayang masaya sa amin. Kaya't mas lalo akong napangiti. I love this life of mine. Kaya't hindi ko hahayaan na may sumira dito. Gwen's point of view. Grabe naman bumawi sa akin si Lord. Sunod-sunod namang blessings ang binibigay sa akin. Pagkatapos kong maloko, limpak-limpak naman na blessings ang dumating ulit sa akin. Una, nabigyan ako ng asawang mapagmahal at maalaga na isa ring ulirang ama. Pangalawa, nabawi ko yung bahay kong naisangla at nakasuhan pa namin sa Jacob dahil sa mga kalokohan niya. At pangatlo, nakapasok ako sa airline kung saan nagtatrabaho si Hayden. O, baka isipin yung may backer ha? Wala. Nagandahan lang sa records ko yung head at syempre sa akin na rin. Ang kaso, 1 linggo pa lang ako sa airlines na ito. Mukhang kailangan ko na rin munang magpaalam dahil sa kailangan kong magpakananay. Walang yan. Buntis ako sa pangalawang anak namin ni Hayden. Mama! Nakangiting bati sa akin ni Lou na nakaupo sa upuan ng eroplano. Katabi si Lisa. Si Lisa muna ang bantay ni Lou. Gustong-gusto naman ni Lisa dahil pahinga muna siya sa trabaho. Ngayon, trip sumama ni Lisa papuntang Japan. Japan kasi ang flight namin at 3 days din kami doon. Kumbaga, may vacation na rin kami. Oh, kamusta ka rito? Tanong ko kay Lou. Hindi ka ba nahihilo? Okay lang po ako. Sagot niya. Excited pa nga po ako kasi nandito kayo ni Papa. Behave ka lang muna, okay? Kaway ka lang kapag may kailangan ka. Malambing kong sabi. Opo. Sagot niya bago ko halikan sa labi. I love you. Binalingan ko naman si Lisa. Lisa, ikaw na munang bahala sa kanya. Thank you. Tumango lang ito at nag-thumbs up. Naupo naman ako sa pwesto ko. Katabi ko si Jasmine. Alam na ba ni Captain na nakabuo ulit siya? Tanong ni Jasmine. Silang dalawa pa lamang ni Lisa ang napagsasabihan ko. Nahahalata na rin naman kasi nila sa katawan ko. Mamaya ko palang balak sabihin Sagot ko.
Tumango naman siya't ngumiti lamang. Sa biyahe ay nakaupo lamang kami. Paminsan-minsan ay tumatayo kami sa tuwing may kailangan ng mga pasahero. Halos ilang oras ang naging biyahe namin bago kami makarating sa Japan. Inalalayan namin ang mga pasahero bago kami tuluyang lumabas. Sumalubong sa akin ang malamig na klima. Mabuti na lamang at may nagpatong ng makapal na jacket sa balikat ko. Kain na tayo? Nakangiting aya ni Hayden. Tumango naman ako. 3 araw pa kami sa Japan kaya't ini-enjoy na namin. Pumasok na kami sa loob ng airport. Naglakad kami ron hanggang sa makita namin si Lou at Lisa. Oh, hihiwalay na muna ako sa inyo Nakangiting sabi ni Lisa. Enjoy kayo rito. Thank you, Lisa. Nakangiting sabi ko. Yumakap lamang ito sa akin bago tuluyang umalis. Binitbit naman ni Heidi ang maleta naming 3 ng bata bago kami lumabas ng airport. Sumakay kaming 3 sa taxi para makarating dun sa hotel kung saan kami tutuloy. Papa, gutom na po ako. Nakangusong sabi ni Lou. Gusto ko na pong kumain. Kakain na tayo pagdating sa hotel, sagot ni Hayden. Nang makarating sa hotel, dumiretso agad kami sa room namin. Nagpa-room service si Hayden ng pagkain habang nagbibihis kaming dalawa ni Lou. Mama, lamig po dito, sabi ni Lou. Pero maganda po. Masaya ka ba? Tanong ko sa kanya. Super saya po. Nakangiting sagot niya. Lumabas kami ng kwarto pagkatapos magbihis. Nadatnan naming may pagkain na kaya't agad kaming naupo ni Lou. Mainit na ramen at chicken ang nakahain. Meron ding sushi na paborito ni Lou. Wow! Ang sarap po! Nakangiting sabi ni Lou. Mabuti naman at nagustuhan mo. Tugon ni Hayden. Bukas po mamamasyal tayo nila mama mo, okay? Pupuntahan natin yung mga gusto mong puntahan. Tumango naman si Lou na tila sobrang excited na sa magaganap bukas. Naunang matapos kumain si Lou. Hindi naman marami ang kinain niya dahil nag-cellphone kagad siya. Nagpicture agad ang anak naming 2. Hayden, uubusin mo ba yan? Inginuso kong kinakain niyang sushi. You want more? Nakangusong tumango naman ako. Okay, yun na. Ibinigay niya sa akin yung sushi na agad ko namang kinain. Kaso feeling ko kulang pang nakain ko. Gusto ko pa talaga ng ramen. Hayden, pwede bang mag-order ka pa ng ramen? Mahinang tanong ko. Gusto ko pa Okay, sige po. Tumayo ito at tumawag sa telepono para mag-order pa. Napangiti naman ako at ipinagpatuloy ang pagkain sa sushi habang hinihintay yung ramen ko. Ilang saglit nga lamang ay dumating na ang ramen ko. Excited naman akong kinain yun. Napansin kong nakatingin sa akin si Hayden. Alam kong nagtataka siya kung bakit ang dami kong kumain ngayon. Hayden, sa tingin ko, kailangan ko munang tumigil sa trabaho. Mahinang sabi ko sa kanya. Siguro mag-a-apply na lang ako next year. But why? Tanong niya. Hayden, buntis ako. Naibagsak naman ito ang hawak niyang chopsticks. 2 months na. What? Utal na tanong nito. Ulitin mo nga yung sinabi mo? Buntis ako. Pag-uulit ko. 2 buwan na. Kailan ko lang din nalaman Akala ko delayed lang ako kaso nung nag-take ako ng PT, nag-positive ako. Magiging tatay na ulit ako? Nakita kong nanginginig ang mga kamay niya at parang nangingilid ang kanyang luha. Hindi to prank ah. Magiging tatay na talaga ako ulit? Seryoso ako. Hinawakan kong 2 kamay niyang nanginginig. Magiging papa ka na talaga ulit. Oh shit! Gumapang itong papalapit sa akin at agad akong niyakap. Gwen, hindi mo alam kung gaano akong kasaya. Thank you, Gwen. Thank you. I love you. I love you. Ramdam na ramdam ko ang saya niya. Pakiramdam ko rin mahihimatay siya dahil parang ninenervyos siya. Kumalma ka nga. Natatawang sabi ko. Huwag kang nervyusin, okay? Hindi ko mapigilan
Sagot niya. Gwen, sobrang saya ko talaga. Ito ang unang beses na maaalagaan kita habang Natatawang sabi ko. Ang swerte-swerte ko talaga sa'yo, mahal ko. Maswerte din naman ako sa'yo. Sinapo niyang magkabilang pisngi ko. Alam mo, gusto ko sanang maging housewife na lang kita. Pero ayoko namang hadlangan ang pangarap mo. Kaya tandaan mong palagi lang akong nandito sa tabi mo, okay? Tumango naman ako. Hi Den. Sa ngayon, magfo-focus muna ako sa mga anak natin. Tapos kapag okay na, sasampa na ulit ako sa eroplano kasama ka. Kung gusto mo, mas una pa kitang sampahan kesa sa eroplano eh. Natawa naman siya bago ko halikan sa labi. Mamaya, magsasampahan tayo ah. As of now, ibabalita ako sa lahat ng magandang balita. Excited tong lumapit kay Lou. Sinabi niya kay Lou ang balita at tuwang-tuwa naman to. Sunod naman ay pinagtatawagan ni Heidi ng mga pamilya at kaibigan para ibalita ang pagbubuntis ko. Nakangiti lamang ako habang nakatingin sa mag-ama kong tuwang-tuwa. Halata sa kanila na sobrang excited na silang makita si baby. Anak, ang swerte niyo ni ate mo dahil mabait ang papa niyo at mahal na mahal niya kayo. Pagkausap ko sa sinapupunan ko habang hinahaplos yon. Excited na kaming makita ka. Sa ngayon, stay ka muna sa tummy ni mama at magpalakas ka. Inubos ko ang pagkain ko bago lapitan ng aking mag-ama. Naupo ako sa pagitan nilang dalawa at agad namang yumapos sa mga ito sa akin. Naghirap man ako sa unang love life ko. Sinuwerte naman ako sa pangalawa. Wakas!